Guys, thank you po nga pala kay Sir J. Yan. Nabigyan ako ng mga sayon. Nagdugtong tayo. Yan. Katulad nito, Radiant. Ito, nandito. Tinatakluban ko kasi mas mabilis tumubo. Katulad nito, ito ginawa ko dati dito. Tinakluban ko ito. Yan. Yan nga, yan yung una na ako, Radiant. Ngayon, nag-budding ulit ako, nagdugtong ulit ako, Radiant din. Dito, yan. Ito, saka yun. Tapos ito, academic. Tatlong academic. Ganun pa rin, ang sayon ay hybrid, pero ang rootstock ay katawba. Ito yung mga katawba ko. Itong tatlong puno, may mga dugtong na yan. Yan, bukod sa may mga bunga. Yan, may mga bulaklak din ito, guys. Yan. May mga bulaklak ito. Mga ano yan. Ito, Radiant din. Itong dinugtong ako dito, Radiant. Academic, Radiant. Ano. Tapos doon may Python. Ito yung maluang na ito yung maluang na taniman ko. Lalagay ako ng trillings. Yung trillings natin, guys. Ito, ang gilid niya lalagyan ko pa ng ng tubo. Wala pa lang akong pambili, pero ang gagawin ko na lang, bibili pa ako ng ilang tubo para support brace. Yan. Ito yung ating ganyan lang ka-limit yung pagkakagawa natin ng trillings. Tapos magkakaroon yata ng gilid. Maluwang ito, guys. Hanggang dun yan. Ito wala pa to. Pang gilid pala nalagay ko dito ang tali. Maluwang ito eh. Yan. Ito wala pa dito ang tanim. Pero may mga tumbon-tumbon na yan ng matabang lupa. Ito lang, pamula doon hanggang doon. Ganun din kalaki. Tatanim dito ay 15 na puno. Yung 15 din yun. Bali 30. Ito madami to. Dadagdagan pa ito eh. Yung Baikonur, inagyan ko muna ng plastic para mas madaling tumubo yung ito yung nagka-problema dati kung sinasabi ko sa mga vlog ko. Inaangat ko, inalsa ko. Hindi ko na siya linubog kasi tinan nyo naman ang tubig Iisang dangkal flooring na. Ito ganun ang ginawa ko, inangat ko. Ito ayan. Python. Ko ng Python. Ito Radiant to. Ito. Tapos meron din ako ditong dinugtungan. Ito sa mga seedling bag ko. Ayan. Mga dugtong lima ito eh. Python. Actually guys, dumating na pala yung Python ko. Ayan. Baikonur at saka Python. Ito yung isa Python. Ayan. Yan yung ginagawa ko ngayon dito sa aking taniman. Kala ko din ako aabot ng sayon kay Sir J. Ang problema, nakailang araw na
Ayun na niya ibigay. Kasi baka daw hindi mabuhay. Pero sabi ko try and error. Wala man mawawala kasi bakante din naman yung mga arm ng ng aking katoba. Katoba naman yun eh. Propose talaga siya na pang budding. Ito katoba ito. Ito propose din ito ng budding. Ito. Yung iba dito yan oh. May mga for budding din yan. Hinintay ko lang lumaki tong arm. Ito oh. Pero malaki na itong arm nito, malaki to. By next month, magdudugtong tayo dyan. Ito yung ating Jupiter. Ito, red cardinal. Ito, katoba ito. Katoba. Ito, ito lang sabi ko. Tapos ito din. Jupiter. Malaga. Jupiter. Malaga. Jupiter. Tapos ito, Everest. Yung maliit. Yan, yung maliit. Everest. Tapos ito yung Atos. Pinapalaki-laki ko lang yung kasi kada-deliver lang kahapon nung dalawa yung bacon at saka yung python. Dito ko lalagay yung isa tapos din yung isa. Sanang yun. Kompleto na to. Ito pala, ito yung isinama ko sa vlog na nakaraan. Ito yung mga katawba. Ito limang katawba. Papaabutin ko din dito sa 3 links. Tapos dudugtungan din yan. Lahat ng mga bago kong tanim, mga nakaalsa na yan. Nakapatong lang dito sa flooring. Pinatong ko lang yan dyan. Kita nyo, kahit yan hindi na ako naglalagay ng kahon na shade. Direkta siya, ganyan katibay ang katawba. Hindi siya sensitive talaga. Ito, nadugtungan ko ito ng Radiant. Ito, katoba din to. Ito, papabutin ko ng 3 legs. Ito, malaking puno na to sadya. Inakat ko na ito kasing laki nitong may bunga. Guys, may bubunga din nga pala ito. Yan, may mga Radiant din to. Yan, may mga Radiant din na dugtong. Ito python. Yan, may mga bunga yan to, bago lang to. May bulaklak pa nga to. Ayun nagbubulaklak to. Bulaklak pa. Yan. Ito, for budding din to. Din to, dugtungan din to. Ito to, malaki. Yan. Madali. Sira. Yan, dudugtungan ko yan. Ito, dudugtungan din yan. Naghintay lang ako ng pandugtong. Ito. Yan. Lalagay ko sa Ito, dudugtungan din ito. Puputol. Lang yan. Titingnan ko kung wala pang pandugtong. Di ko niya na muna bumunga. Dito ang dugtong yan. Ito mga to. Kasi propose ito for sale yan. Propose ng pambenta. Kaya kailangan ko ng din yan. Patabain to. Dudugtungan. Yan. Yan yung bala ko dyan. Kasi ganyan yung gagawin ko pambenta din. Yung mga bumubunga. Nabibenta ko ng bumubunga. Siguro mas madaling ibenta kung bumubunga. Yun nga lang medyo mataas ang presyo. Kasi bumubunga na. Napakinabangan na. Ito kasi pag bumubunga na, naka 3 links na, pwedeng diyan na yan. O kaya naman, ilipat nila sa ganung drum. Yung sa may kung yun, sa may mulberry ko. Yan, dalawa yung mulberry ko dyan. Ganun drum, pwede nila ilagay, tapos lagyan nila ng 3 links, ganyan. Yung mga apple mango ko guys, Apple mango. Mga apple mango ko dyan guys.
Mangustin. Yan. Uminit na, inabot ako ng init. Ito, hilahan ko ito ng medyo yung 2-ply. Kasi ginamit ko dito, puro 1-ply yan. Ang 3-ply yung gilid. Lahat naman to may gilid na. Kaya gagawin ko na lang. Lalagyan ko ng 2-ply. Ngayon, kahit nakaganyan niya, pwede pa naman lagyan ng, ano yan, ng brace sa gilid na tubo. Wala pa lang akong pambili. Ang gagawin ko, ano na lang, gagawa na lang uli ako ng tukod. Tutukudan ko na lang yan kapag lalawit habang wala pa yung brace. I-welding ko na lang yung brace. Yan. Ito yung wala pa. Ito yung side na ito, wala pa. Pero pinutol ko na yung puno. May puno din na ano, ito oh. Kanina ko lang pinutol. Kasi lalagyan ko nga ng trillings, tatamaan ng trillings. Yan o. Hirap kasi may halaman pa ako dito kaya mahirap maglalagay ng trillings. Ano, may ano na, may panggilid na. Pero tubo, ngayon, yan ang itatali ko sa ano, lalagyan ko ng nylon, ng ano din, ng ganyan na pantali sa ano. Kasi yan, hahatak yan eh. Tulad nito, nag-iba na yung ano, hindi na siya pantay oh. Yan nyo. Kita ba? Yan oh, naka-curve na kasi yung hatak ng lubid, yung tinatali na hahatak. Hindi na siya pantay kasi nga, yun nga, hinihila. Ngayon, magiging pantay nga kasi pag nalagyan na ng, ano yan, ng bakal, ng tubo. Pag nalagyan ng tubo yan, lalagyan ito mga nakalawit nito. Itatali natin ito, mahihila pa rin ito. Papantayan. Ito. Yan. Lahat to. Lalagyan natin ng ano yan. Ng para mahahatak. Itong kabila, wala na to. Kasi itong pagdidikitin ko ito. Wala na yan. Maya-maya ulit, lalagyan natin ng ano yan, ng ating ano. Ito guys, kahit umuulan, ngayon lang, hindi pa lang ako, inuna ko lang itong ibang trabaho. Kasi nga, limitado din yung trabaho ko kasi ano, may pumapasok ako sa opisina. Pero ilang taon na lang, nagko-concentrate na rin ako dito. Makitaan ko lang na kumikita na ito. Ano na ako, concentrate na ako dito sa Ubasan. Iwanan ko na yung ano, yung office. Marami naman yung ano, yung nakikita kong opportunity dito. Ayan. Ang pag-uubas guys, talagang napaka ano rin, hirap. Tulad nitong setup ko, organic. Sobrang hirap. Talagang ano, physical trabaho. Kailangan magtrabaho talaga. Tsaka ano, mentally, kailangan pag-isipan mo mabuti lahat ng ginagawa mo. Kasi maselan. Pakita ko nga pala guys. Ay, umikom na. Bukod dito kanina, dragon fruit ko. May mga dragon fruit ako dati dito, pinagtatanggal ko. Lemongrass, ang dami kong lemongrass guys. Itong lemongrass kaya marami, gagamitin ko siyang fertilizer. Yung ano, yung organic insecticide, pesticide. Ayan yung isa sa pinakamahirap sa ano, sa organic. Yung magpataba ng ito guys, yung ginagamit kong pang gamas. Kaya ano, kaya malinis yung aking area. Yun guys. Yan. Ang isa sa mahirap ay ang magpataba. Ito, kung tutuusin, konti-konti lang everyday. Dahil limitado yung oras ko, hindi ko din magawa ng everyday yung fertilizer. Ang fertilizer ko guys ay liquid. Mas mahirap kasi kung ano, tsaka mas matagal mag-imbak ng ano, ng soil fertilizer. Katulad nito guys, oh. Ito nasa bag na to, lalagay ko na to. Wala nga lang on time. Yan. Yan. Lalagay na natin yan, wala lang on time. Ito, oh. Ito yung isa sa ginagawa ko. Yan.
Ito. Yan. Ito, panghalo yan. Binubulok natin. Yan yung dry na, tapos yung mga pinagagamasan natin, yan yung green pa. Tapos, yung mga kitchen waste, nasama natin. Yan yung ginagawa ko, yung hinahati ko yung kitchen waste dito. Tatlong drum to. Ito pa. Ayan. Init. Mainit na. Yan. Tama. Yung mga ngain na, oh. Yan yung gumagalaw. Yan. Ano yan? Langaw yan, guys. Yun yung yung tawag? Black soldier fly. Yan yun. Siya yung gumagawa ng fertilizer. Ganyan yan, guys. Liquid yung ginagamit ko. Kasi yung liquid, kahit siyang everyday pwede. Pagka yung fertilizer na soil, mas matagal. Kaya ang ginagawa ko, guys, eto, liniliquid ko, tapos pag nakailang gamit ko na, yung laman niya na mga nabubulok na nakukuha ko dito sa paligid, ilinilipat ko na doon sa drum na na ginagawang soil para may pa rin ako, may soil pa rin ako. Kasi gumuguho pa rin yung soil hindi siya katulad ng tumitigas na buwaghag siya. Pag nagdidilig tayo, sumasama sa tubig, bumababa yung nagkakaroon ng ratio or tawag dito, yung kanal-kanal sa ibabaw pagka nagdidilig tayo. Bumababa siya, inakit lang natin paminsan-minsan kapag nagko-cultivate. Tapos kailangan magdagdag pa rin ng lupa, kaya kailangan pa rin natin gumawa ng ng soil fertilizer. Tapos yun nga, ang organic hindi siya katulad ng ito yung pagkakamali ng iba na hindi nakapag-train o man tungkol sa organic kung pamamaraan sa farm, livestock man yan, kung ano man yan, o plant, pare-pares lang yan. Kailangan kasi natin na huwag itulad sa synthetic. Ang synthetic, malakas talaga synthetic. Ang bisa ng synthetic, pinapalakas niyan, pinapaganda niyan, pinapasigla niyan yung produkto. Yun yung purpose ng synthetic. Pero may mga side effect na naiiwan, tulad sa halaman, sisira yung lupa kasi synthetic nga siya. Parang gamot ng tao. Kapag ka-synthetic tayo, naluto tayo sa synthetic, yung sign and symptoms nawawala, pero nagkakaroon tayo ng ibang sakit at tumihina yung resistensya natin. Yun yung katumbas. Guys, lang to, papakita ko. Ngayon ko lang nakita, guys, Ngayon ko lang nakita. Pag lingos ko dito sa Mulberry, nag-self, flowering. Ito kayang isa. Ito wala. Hindi ito nag-self. Hindi nga. Pero itong isa, guys, napansin ko lang. Ayan, Yung kayang ibang nagano siya. Nagkusa sa. Hindi na Ito. Wait lang, guys, ko lang to. Lalagyan ko lang ng pandong. Mainit na. Yeah. Yung kahon ako, yung pinaglagyan kahon. Lang. Ko lang. Yan, konti lang. Kasi ilang araw, isang linggo yan almost 1 week yan sa travel, guys. Nakakulong yan doon sa kahon na yun. Hindi siya sanay masyado sa araw. Hindi ko din alam kung napapaarawan niya ni Sir Jose. Thank you kay Sir Jose. Sa Nueva Vizcaya galing yan, guys. Kaya matagal sa travel. From Nueva Vizcaya to Calapan City, Oriental Mindoro.
Yung kahon na to, yan yung pinaglalagyan. Yan. Nakahiga lang yung kahon niya, patayo. Yan, dalawang kahon yan. Yun nga, guys, tuloy ko yung yung organic. Yun nga, pagka kasi ang pamamara natin organic sa halaman, matrabaho. Kasi kung kakayanin, everyday, hindi mo malibanan yung organic method ng pagpo-produce, pagsusupply. Kasi ang pinapalakas ng organic, kakaiba kumpara doon sa synthetic. Dahil sa sinabi ko, ang synthetic, ang pinapalakas niya, yung halaman, yung direkta. Ang organic, ang pinapalakas, yung lupa. Yung lupa, ang kukuhanan ng nutrient ng halaman. Yun yung tama. Yung sa organic yung tama. Yung synthetic, pinabilis natin, sinorkat natin, direkta na agad. Ngayon, namamatay yung mga organism sa lupa. Pag namatay yung organism sa lupa, pag hindi mo siya sinuplayan ng synthetic, hindi lulusog yung hindi lulusog yung halaman. Kasi patay yung lupa. Pag sinabi patay yung lupa, walang naninirahang organism, walang nutrient. Ang natural, ang gawa ng Panginoon, yung halaman, kukuha ng nutrient, sa pamamagitan ng mga organism na nasa lupa. Kaya, yung procedure natin ginagawa dito, yun yung, ibinabalik natin, yung natural, actually, may mga pag-aaral naman talaga na yung synthetic napupunta mismo sa fruit, sa prutas o sa mga gulay na ikinakain natin, na yun din yung nagiging problema ng ating paghina ng resistensya. Kaya ako bilang isang tao, nakita ko yung may mga vlog ako na for kalusugan. Kaya ganun yung sistema ng ina-adapt ko dito. Nung umpisa, may mga vlog naman ako na nagsisynthetic ako. Kasi wala akong alam kung paano buhayin ng ubas. Pero habang nagre-research ako, nakita ko na pwede din naman palang natural siya. Kaya by the way of natural, transfer ko through natural. Yan, ito guys, yan yan. Natutuyo yung dahon. Hindi pa kasi sasanay sa pero hindi ko pa siya dinidilig guys Hinayaan ko, basa pa kasi naman yung lupa. Hinayaan ko muna. Ayan. Actually, nakita ko naman yung ng natural, kung paano magbigay ang natural. Ito guys, na synthetic ito dati. Hindi siya hindi ko alam kasi natatakot akong bigyan ng marami. Hindi ko kung kabisado konti-konti lang yung unang ginawa ko diyan Hindi siya lumalaki. Mga 2 buwan tinigil ko yung synthetic. 2 buwan tinigil ko synthetic. Hindi ako nagfi-fertilizer, hindi ako nag-spray. Nung mag-umpisa ako mag-organic, ang gaganda ng dahon. Ang lilit ng dahon nito dati. Ito, isa pa ito, yung aking Jupiter. Malilit ang dahon yan. Ano ito, malaga. Kita nyo, ganun lapad ng dahon yan. Yan. Ito. Ang liliit ng dahon nito dati. Ito na lang. Ito, maliliit yan. Bigla lumaki yung dahon. Ito, napakaliit nito. Bigla itong umalsa, umabot agad. Isa sa mga huli ko yan. Mga nahuli ko. Ito, maliliit nito. Yan. Maliliit ang dahon niyan, napayat. Pati yung katawan, payat. Biglang lumaki. Naman siya? Dapat everyday,
konti-konti na ano na fluid ng organic. Anong nangyayari lang, isang 2 hanggang 3 beses na nilalagyan ko sa isang linggo. Pero kung ako ay makakapag-stay na talaga dito sa farm, araw-araw, baka masira yung halaman. Hindi naman siguro. Kasi kahit araw-araw yan, 2 tabo ng 2 tabo sa isang araw, hindi din pa makakasira ng ugat dahil ang sensitive daw ang ubas kapag laging basa. Kasi yung 2 tabo, hindi siya masasabing ligo o basang-basa. Ano lang siya, tuyo pa rin siya. Kumakalat lang yung organism. Kumakain yung lupa. Yung mga organism nabubuhay, lumulusog. Yun yung habol lang natin. Kita naman ganyan na yung itsura niya. Lang natin, practice lang natin sa may bunga. Yung mga may bunga ko doon, maliliit lang talaga ang bunga nun kasi yun ay ang wild grapes. Pero pagdating ng araw, may mga dugtong tayo, lalaki ng mga bunga nun kasi hindi na siya wild grapes yung bubunga. Pero patuloy pa rin tayo iiwan ng mga sanga ng wild grapes para makuha na natin na pang rootstock. Yun nga, sabi ko doon kay Sir Jay, doon sa naging kaibigan ko na may taniman din ng ubas dito. Pag nag-release ako ng pangbenta, kailangan, nakabading na siya, nakadugtong. Kasi kung ang lupa na mapuntahan ng ubas na kukuhanin sa akin ay katulad ng lupa ko meron dito sa aking garden, mahihirapang mabuhay. Dito nga, may experience akong mga namamatayang hybrid kasi nga sensitive sa tubig. Ang katoba, hindi siya sensitive sa tubig. Kung katulad nito na mababa ang tubig, walang problema, buhay kasi ang rootstock niya panlaban, init at saka ulan, tubig. Yun lang mga kaibigan. Yun yung share ko ngayon. Isa pa pala nadagdag yung pesticide insecticide. Kung maaari nga din everyday. Sasabihin nyo, delikado sa kakain everyday. Hindi po, kasi organic nga siya. Kahit ka-spray mo lang, pwede mo siyang kainin. Kasi yung kakaiba ng organic sa synthetic, malaki din po. But everyday, kasi yung organic po, hindi po siya pumapatay. Kaya sabi ko, hindi po siya delikadong kainin. Kahit nga yung mga insekto, yung mga kulisap, yung mga fungi, hindi siya napapatay. Itinataboy lang po siya. Ayaw nung amoy, ayaw ng texture, ayaw nung feel ng mga kalaban, ng halaman, dun sa in-spray natin. Hindi nila type yon kaya umaalis sila. Bumabalik din po agad yun. Kasi pag wala na yung amoy, wala na yung in-spray natin, natuyo na, wala nang bisa, babalik siya. Aatakihin na naman yung halaman natin. Kaya ang po dyan, araw-araw, tuwing hapon, tuwing gabi. Ang kakaiba po sa synthetic, pinapatay po nila. Kapag na-spray na natin, patay na yan, walang babalik kasi patay na, matagal-tagal na ulit bago bumalik. Yun po yung pagkakaiba. Kaya, ang sabi ng iba, hindi daw pwede ang organic sa mga halaman. Hindi nila advise yung organic kasi wala daw bisa. Kaya nasasabi nilang walang bisa. Kasi nga yung practice na ginagawa nila kulang. Di ba sabi ko, itinataboy. Ngayon, kapag tinaboy nila 1 week uli bago nila balikan, yung kalaban nila, marami nang nakain, madami nang nasira doon sa halaman kasi everyday pwedeng bumalik yung kalaban. Babalik at babalikan nila kasi may pagkain. Yun yung problema. Ako kasi nag-organic din ako ng livestock. Kaya walang pinagkaiba sa practice. Walang nito. Ilang mga guys, advice ko lang din yon at patuloy pa rin akong magbibigay ng
update sa organikong pamamaraan ng aking mga grapes. Gusto ko kasi na yung mga magiging customer ko sa mga halaman, makakapag-practice din sila sa organiko. Maturuan ko din sila sa organiko para at least yung mga kaibigan kakain ng ating prutas, safe. Sanabi nga natin, ang prutas, mahalaga sa katawan. Pero kung ang prutas ay puno ng synthetic na chemical, hindi na rin siya mahalaga sa katawan. Magandang araw at thank you sa panonood ninyo.